Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mong sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Hudiya, Galilea at Samaria. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at mga kapatid sa buong Hudiya na tinanggap din ng mga Hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hintil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Joppe, nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inuhugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko noon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati mailap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, tumindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa aking buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang aming kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi sa kanya, magpasugo ka pa sa Joppe at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro.
Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita at bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naaalaala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bininyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad na ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Tayo pong lahat. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Tugon, Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Tugon, Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. ang tutot ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Tugon, Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Tugon, Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala
ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasaya-saya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa pagpapatuloy po, narinig natin kahapon sa pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol at ipinaliwanag sa atin ni Kristo na siya ang mabuting pastol at kung bakit siya naging mabuting pastol, yan ay dahil handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating ebanghelyo ni San Juan ay ipinaalala ulit sa atin na yung kahalagahan ng pakikinig. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ay laging nangungusap sa atin. At para mas maunawaan natin yung salita ng Diyos, gumagamit siya ng mga talinghaga, yung ugnayan o relasyon, kung paano mas makaka-relate ang mga tao o ang kanyang mga tagapakinig. Kaya gumamit siya ng relasyon ng pastol sa kanyang tupa, yung kahalagahan na pumapasok sa tamang pintuan, yung kung ano yung nararapat. Ito yung ipinapaunawa niya sa atin. Pero bakit nga ba marami pa rin sa atin ang naliligaw? Marami pa rin sa atin ang nalilito o hindi alam talaga kung ano ang pananampalataya natin. Kasi basic po, bagamat malaking tulong yung ma-memorize mo, yung mga debosyon, yung mga dasal, yung rosaryo, malaking tulong po yan. Pero aanhin mo yan kung hindi mo naman napapakinggan ang tinig ni Jesus. Kaya nga sabi, napakadaling maligaw ng iba na pag may nagsalita lang, pumupunta, sumusunod. Marami nang nagpapakilala na sila ang sila yung talagang pastor, sila yung talagang anak ng Diyos, sinugo ng Diyos, nagbigay lang pahayag lang ng salita ng Diyos, sila na yung appointed, sila na yung leader, sila na yung sinugo. At marami, magtataka ka rin marami ang followers, marami ang nagiging miyembro ng kanilang itinatayong kulto o kaya naman ng simbahan o komunidad. Marami dyan mga Katoliko Pero bakit naliligaw? Bakit sinusundan yon? Nagkukulang ba o nagkulang ba si Jesus sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga tupa o yung mga tupa ang nagkulang makinig? Di ba po, sa relasyon natin, sa mga magulang at sa mga anak, di ba kapag parating nakikinig ang anak o parating napapakinggan ng anak yung boses ng kanyang magulang o kung sino mang guardian o mga kanilang sinusundan, di ba minsan pag kayo po, isang sit-sit nyo lang, alam na nila na kayo ang tumawag. Kahit yung kapag nasa crowd kayo, nasa palengke o kung ano man, pag nagsalita ka, maririnig Kasi sanay. Nasasanay sa boses, nasasanay sa
mannerism sa paano magbigkas, paano tawagin ang pangalan natin kasi nakikinig. Lalo pa kapag bata, di ba, yung sanggol? Kaya mahalaga po yung kinakausap ng mga magulang, yung bata habang sanggol pa, yung malapit sa tenga. Kaya kapag nagsalita, yung paparating ka pa lang, narinig pa lang, kahit nga yabag pa lang ng paa mo alam na, tatakbo na yan, no, sasalubungin ka na niyan. Kilala. So, ibig sabihin, mahalaga po na talagang nakikinig tayo. Binigyan tayo ng lahat ng senses ng Diyos para makilala natin ang Diyos. Magkulang man, hindi ka man makarinig, nakakakita ang mata mo. Hindi ka man nakakakita, maririnig mo ang boses ng Diyos. Kung magiging attentive lang talaga tayo, hindi tayo maliligaw. Ulitin ko po, no? Hindi nagkukulang ng pakikipag-usap sa atin ng Diyos para masanay tayo sa kanyang mga salita. Sikapin natin na hindi tayo magkulang ng pakikinig sa Kanya. Hindi lang basta makikinig, ikaw mismo titingin ka. Gamitin mo ang mata mo, gamitin mo ang tenga mo para makilala mo, para madinig mo ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, ito din yung lalabas sa iyong bibig. Kaya nga ito yung ginawa ng mga apostol, no? Na naririnig natin sa unang pagbasa, nagsimula pa nung nakalipas na linggo, lahat ng gawa ng mga apostol, kanilang isinasalaysay, ikinikwento kung ano ang nakita nila, ano ang narinig nila kay Kristo mismo, ano ang ginawa sa kanila ni Kristo. Ito yung bukang bibig nila, saan man sila magtungo. Hindi yung kanilang sarili ang kanilang naibibida, kundi kung ano ang ginawa, sinabi, nakita nila kay Kristo at ito yung ikinikwento. So, nawa, sa pang-araw-araw natin buhay, dito rin naman natin makikita yun. Lumalabas ba sa bibig natin yung naranasan mo kay Kristo, yung narinig mo kay Kristo, yung nakita mo kay Kristo. Amen? Ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon din nito sa pamamagitan ng katapatan at mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Panalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo ang aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman.
Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa pagpapatuloy po, narinig natin kahapon sa pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol at ipinaliwanag sa atin ni Kristo na siya ang mabuting pastol at kung bakit siya naging mabuting pastol, yan ay dahil handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating ebanghelyo ni San Juan ay ipinaalala ulit sa atin na yung kahalagahan ng pakikinig. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ay laging nangungusap sa atin. At para mas maunawaan natin yung salita ng Diyos, gumagamit siya ng mga talinghaga, yung ugnayan o relasyon, kung paano mas makaka-relate ang mga tao o ang kanyang mga tagapakinig. Kaya gumamit siya ng relasyon ng pastol sa kanyang tupa, yung kahalagahan na pumapasok sa tamang pintuan, yung kung ano yung nararapat. Ito yung ipinapaunawa niya sa atin. Pero bakit nga ba marami pa rin sa atin ang naliligaw? Marami pa rin sa atin ang nalilito o hindi alam talaga kung ano ang pananampalataya natin. Kasi basic po, bagamat malaking tulong yung ma-memorize mo, yung mga debosyon, yung mga dasal, yung rosaryo, malaking tulong po yan. Pero aanhin mo yan kung hindi mo naman napapakinggan ang tinig ni Jesus. Kaya nga sabi, napakadaling maligaw ng iba na pag may nagsalita lang, pumupunta, sumusunod. Marami nang nagpapakilala na sila ang sila yung talagang pastor, sila yung talagang anak ng Diyos, sinugo ng Diyos, nagbigay lang ng pahayag lang ng salita ng Diyos, sila na yung appointed, sila na yung leader, sila na yung sinugo. At marami, magtataka ka rin marami ang followers, marami ang nagiging miyembro ng kanilang itinatayong kulto o kaya naman ng simbahan o komunidad. Marami dyan mga Katoliko Pero bakit naliligaw? Bakit sinusundan yon? Nagkukulang ba o nagkulang ba si Jesus sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga tupa o yung mga tupa ang nagkulang makinig? Di ba po, sa relasyon natin, sa mga magulang at sa mga anak, di ba kapag parating nakikinig ang anak o parating napapakinggan ng anak yung boses ng kanyang magulang o kung sino mang guardian o mga kanilang sinusundan, di ba minsan pag kayo po, isang sit-sit nyo lang, alam na nila na kayo ang tumawag. Kahit yung kapag nasa crowd kayo, nasa palengke o kung ano man, pag nagsalita ka, maririnig Kasi sanay. Nasasanay sa boses, nasasanay sa mannerism, sa paano magbigkas, paano tawagin ang pangalan natin kasi nakikinig. Lalo pa kapag bata, di ba, yung sanggol, kaya mahalaga po yung kinakausap ng mga magulang, yung bata habang sanggol pa, yung malapit sa tenga. Kaya kapag nagsalita, yung paparating ka pa lang, narinig pa lang, kahit nga yabag pa lang ng paa mo alam na, tatakbo na yan, sasalubungin ka na niyan. Kilala. So, ibig sabihin, mahalaga po na talagang nakikinig
tayo. Binigyan tayo ng lahat ng senses ng Diyos para makilala natin ang Diyos. Magkulang man, hindi ka man makarinig, nakakakita ang mata mo. Hindi ka man nakakakita, maririnig mo ang boses ng Diyos. Kung magiging attentive lang talaga tayo, hindi tayo maliligaw. Ulitin ko po, no? Hindi nagkukulang ng pakikipag-usap sa atin ng Diyos para masanay tayo sa kanyang mga salita. Sikapin natin na hindi tayo magkulang ng pakikinig sa Kanya. Hindi lang basta makikinig, ikaw mismo titingin ka. Gamitin mo ang mata mo, gamitin mo ang tenga mo para makilala mo, para madinig mo ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, ito din yung lalabas sa iyong bibig. Kaya nga ito yung ginawa ng mga apostol, no? Na naririnig natin sa unang pagbasa, nagsimula pa nung nakalipas na linggo, lahat ng gawa ng mga apostol, kanilang isinasalaysay, ikinikwento kung ano ang nakita nila, ano ang narinig nila kay Kristo mismo, ano ang ginawa sa kanila ni Kristo. Ito yung bukang bibig nila saan man sila magtungo. Hindi yung kanilang sarili ang kanilang naibibida, kundi kung ano ang ginawa, sinabi, nakita nila kay Kristo at ito yung ikinikwento. So, nawa, sa pang-araw-araw natin buhay, dito rin naman natin makikita yun. Lumalabas ba sa bibig natin yung naranasan mo kay Kristo, yung narinig mo kay Kristo, yung nakita mo kay Kristo. Amen? Ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon din nito sa pamamagitan ng katapatan at mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Panginoon,
altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo ang aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.